Ang Diyos ay sa mandako ay naroon siya. Ano man ang ginagawa mo, ay nandiyan siya para sa'yo. Mahal ka ng Panginoon. Kaya wag mong agalitin ang Diyos sa buhay mo. Baka mamaya, sumpain ka ng Panginoon. Hallelujah! Ito ay gawain ng Diyos, hindi ito gawain namin. Kaya, naglilingkod tayo sa Panginoon para purihin ang Diyos sa ating buhay. Sa loob ng 6 na araw, sabi nga, 6 na araw ang ibinigay ko sa inyo para sa inyong ikabubuhay, pero ang isang araw ay para lamang sa Panginoon. Dapat ibigay natin yan sa Panginoon. Kaya puro na lang atin, pag nagkaroon tayo ng malaking problema, suliranin man, tumatawag ka pa rin sa Panginoon. Dapat bigyan mo ng panahon ng Diyos sa loob ng isang araw. Halos hindi pa natin maibigay sa Kanya ang araw na yon. Puro na lang atin, di ba? Hindi tayo korupsyon para pagdamutan natin ang ating Panginoon. Isang araw, hindi natin maibigay sa Kanya. Ano ang ipagmamalaki mo sa Kanya? Sabi nga, hangal, ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Wala kang magagawa kung kukunin ang buhay mo ng Panginoon. May magagawa ka pa ba? Wala na. Kasi dapat naghahanda tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Lalo na yung haharap tayo sa Panginoon na wala kang may dadahilan sa Kanya. Wala kang may itatago. Ang lahat ay hayag, hulihin man o anuman. Yan ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Ang sabi sa mga ngaral, chapter 12, verse 14. Lahat ng ginagawa mo, hayag man ito ulihin, ito ay ipagsusulit mo sa Kanya. Kaya wala tayong magagawa. Wala tayong may dadahilan pa. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Dahil ang sa paningin ng Diyos sa atin ay ito'y basahan tayo sa harapan ng Diyos. Punong-puno tayo ng kasalanan. Kaya dapat magsisi tayo sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, tayo ay dumako sa gawain ng Panginoon. Purihin natin siya, dakilain sa buhay mo. Kaya sa mga oras na ito, halina tayo. Gumulog tayo sa Kanya na may pagpupuri, magsumamo, magpakumbaba. Lahat ay galing sa Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, gumulog po tayo. Tayo tumayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, narito kami para purihin, luwalhatiin ang iyong pangalan na si Jesus. Dakilain ka sa mga oras na ito. Halina tayo. Kumplito ang iyong mga kamay, ang iyong mga paa, na binigyan ka ng Diyos ng ganyang buhay. Dapat paggamit mo yan sa Panginoon. Yun ang kayamanan natin sa langit. Hindi dito sa lupa. Ang kayamanan dun sa langit ay hindi nasisira. Hindi kinakalawang at hindi ninanakaw. Ang sabi nga sa Colossus chapter 3 verse 2, isa-isip niya ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Dahil ang mga bagay na panlupa, hindi panandalian lamang. Temporary lang tayo sa mundong ito. Wala tayong madadala na kayamanan doon sa langit. Kundi iyaon lamang ang ibinigay ng Diyos para sa atin, na purihin at sambahin ang Kanyang pangalan. Kaya purihin natin ang Diyos sa mga oras na ito. Ang puso ko'y tumutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagdapatin mo na ikaw ay mamasdan, mabalikan sa'yo'y tumindan. Ang puso ko'y tumutulog
napakadakila mo. Sa bawat minuto, bawat panahon, Panginoon, lahat ay galing sa iyo. Salamat sa mga oras na ito, Panginoon. Ano man ang kadahilanan namin ngayon, Panginoon, ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kontrolado mo kami, Panginoon. Bawat hakbang namin, bawat oras, bawat segundo, Panginoon, ito'y kontrolado mo, Panginoon. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami ay kukunin mo. Dahil wala kaming sapat na dahilan para hindi ka papurihan, O Diyos. Salamat sa mga oras nito, Panginoon. Maging aming mga kapatid, Lord, dalangin namin na idako mo sila sa oras na ito, Panginoon, upang magpuri sila at sama-sama kami na magpupuri sa iyo, Diyos. Lord, marami pong salamat sa mga oras na ito. Ipinagkatiwala mo sa amin ang gawain ito, Diyos. Nawa, Panginoon, na ibabalik namin ito sa iyo ng may papuri at pasasalamat. Kaya Lord, marami pong salamat. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus ang narito'y magsabing, Amen. Hallelujah. Handa na ba tayo? Kailangan natin ang Diyos. Huwag kang magmalaki sa buhay mo. Dahil ang Diyos, Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, purihin siya at dakilain ang kanyang pangalan. Hari na tayo. Wala tayong may dadahilan, kundi awitan natin siya at purihin. Wala tayong may bibigay na material na bagay. Dahil ang lahat ay kanya. Hallelujah! Purihin natin siya.
ng pahantay. Kalwalhatian mo, itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailan, itaas namin ang Panginoon. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman, itaas mo natin. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman itaas. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw. Magpakailanman. Hallelujah! Lord, marami pong salamat. Ang oras na ito ay para lamang sa iyo. Ano mang mga hakbang sa mundong ito, Panginoon? Ano mang mga hindrances? Ano ang mga istorbo? In the name of Jesus, lumayas ka sa loob nito. In the name of Jesus, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala kang karapatan para isturbuhin ang gawain nito. Ito'y gawain ng Diyos. Purihin ka, Panginoon. In the name of Jesus, lumayas ka. Ano mang hindrances? Ano ang mga istorbo? Ano ang mga balakid? In the name of Jesus, dito sa apat na sulok ng kwadrado nito, Panginoon. Lord, dalangin namin na ito ay binigyan mo, Panginoon, ng sinyadong kapangyarihan ng Panginoon upang ang mga istorbo ito ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Hallelujah! In the name of Jesus, lumayas ka. Walang karapatan na istorbuhin ang gawain ito. In the name of Jesus, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Lord, marami pong salamat. Ang gawain ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat dahil ang gawain ito, Panginoon, ito ay gawain mo, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yung kapangyarihan mo, Panginoon, ito ay dumanay, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ang lahat ay galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga oras nito. Nawa, Panginoon, marinig nila, Panginoon, ang iyong mga salita na nagmumula sa iyo, Diyos. Salamat sa iyong kapangyarihan na ibinigay mo sa lugar na ito, Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat. Ikaw itong aming dalangin. Hallelujah! Ikaw ang Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin. Itinataas, Panginoon, sa mga oras nito. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na pupurihin, niyang dadakilain, tinataas ka namin, Panginoon Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, hindi mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu ay kalakasan ko at gabay, Panginoon. Manahan ka sa buhay ko, puspusin
kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na nga alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay ganun. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap, Panginoon! Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid man ng problema. Basta't basta't ikaw, Diyos ay napakasarap sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala na ngang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, Diyos ay kasama. Basta't ikaw, Diyos
salamat. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila dakila ka, Panginoon! Dakila ka, dakila ka, dakila dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah! Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang aming itinataas sa lugar na ito, Panginoon. Lord, wala na kaming may dadahilan pa. Wala na kaming may tatago pa. Ang lahat ay hayag. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Kilala mo kami, Panginoon. Maging ang aming mga buhok, Panginoon, ay bilang na bilang mo, Panginoon. Salamat sa ganitong gawain, Panginoon. Sabi nga, hindi lang kami nag-iisa, Panginoon, kundi kasama ka namin sa mga oras na ito. Salamat sa biyayang tinanggap namin mula noon hanggang ngayon. Salamat, ikaw ang aming tinataas sa umagang ito, Diyos. Maging ang iyong tagapagsalita, Panginoon, nawa ay nagmumula sa iyo ang mga salitang ito, Panginoon. Ito'y ihayag sa oras nito, Panginoon, at marinig, Panginoon, ng mga taong ito, Panginoon. Nawa magkaroon sila ng kauhawan sa iyo, hindi lang sa tubig, Panginoon, kundi ang iyong mga salita, ang siyang kauhawan nila, O Diyos. Salamat sa mga oras nito, Diyos. Maging aming mga kapatiran, O Diyos, dalangin namin ano man ang kanilang ginagawa ngayon, O Diyos. Pagpalain mo sila, O Diyos. Maging aming mga kapitbahay na naririto, bagamat sila narinig nila ang iyong mga salita. Lord, dalangin namin na sila ay pagpalain mo rin. Salamat! Ikaw ang aming itinataas sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang narito ay magsabing, Amen and Amen. Hallelujah. Hello? Napagpala ba tayo? Kung pinagpala ka ng Panginoon, dapat ibigay mo ito sa Kanya. Ibalik mo ito sa Kanya. Dahil ang biyayang ibinigay sa iyo ay sobra-sobra. Mula Lunes hanggang Sabado. Hello? Dapat ka lang bang magpasalamat pag mayroon ka? Paano kung wala ka? Paano binigyan ka ng Diyos at nilumpo ang mga paa mo? May magagawa ka pa ba? Hello? Wala na tayong magagawa. Dahil Diyos, ang Diyos ay Diyos. Tayo, huwag tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon. Dahil ikaw ay isang basahan lamang sa paningin ng Diyos. Diba? Wala kang magmalaki. Dahil kahit anong kayamanan mo dito sa lupa, ay hindi mo yan madadala. Ang mahalaga, may kayaman ka doon sa langit. Hindi dito sa lupa. Dahil ang mga ito
ay panandalian lamang sa buhay natin. At hindi yan madadala, tandaan po natin. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, hangal, ngayon din, kukunin ko na ang buhay mo. May mga gawa ka pa ba doon? Magiging hangal tayo sa harapan ng Diyos pag hindi ibinigay natin ang isang araw sa Panginoon. Nagiging sakim tayo sa sarili natin. Mapagmataas tayo. Minsan, mataas ang ating pride. Ayaw mo magpakumbaba. Di ba? Dahil mataas ka, sino bang mataas sa iyo? Ang Diyos o ikaw? Ba't ka nagmamalaki sa Panginoon? Meron ka bang ibibigay sa Kanya ng mga material na bagay? Wala. Dahil ang naririto ay pag-aari niya. Di ba? Kaya purihin ng Diyos sa buhay mo. Kung sino ang pinagpala ngayon, ang siyang pagpapalain ngayon. Amen. Kaya purihin ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Sino ang unang tatapak sa ulo ni Satanas? Hello. Magandang umaga, bro. So, salamat dito. O, pipinturahan talaga. Ito rin, matagal dapat meron ito eh. 20 years na, pero nagkaroon pagdating 20 years. Pinitin pa, di ba? So yan, salamat sa mga kapitbahay, sa napakahirap mahirap parang sabihin. Pero may Diyos dito, may bibigay ko, unawa nila. So salita ng Diyos talagang mahirap unawain. Lalo pag hindi mo kilala talisigan. Sa po kanina, pasensya na po, doon ako na, bakit parang pinagbawal pa nila yung ingay ng pagpupuro sa Diyos. So, ibig sabihin hindi nila naintindihan yun. So, hindi natin yung pero nandito po yung salita. Tugmangan dito sa verse na ibibigay ko. So, yun nung nakarang linggo, hindi po ko nakapag-atin kasi ginawa kong bahay ko dahil tagulan na. So, sinumpong yung, hindi naman, inatahan lang yung dublilo na tapos yung hero ay malaki. 20 haba, malalaki yun eh. So, sumakit yung mga dito ko, balakang. Eh, may may crack dito. Pinili ko siya Sabado, ibig sabihin gusto ko talaga makana yung katawan ko, pero parang bumili na naman. Kasi 3 araw ko yung sabi ko wala. Pati ng linggo na, napaayos kasi yung ulan. Ilang akat ko din aayusin mo hanggang Lunes. Kasi di ba ang ulan? Tuturo sa amin. Wala ka nang matulugan. Talaga wala akong choice, kundi wala namang gano'n. May luna na. So may euro na ikakabit na lang. Ibig sabihin, pag nakabit yun, gagawin sa 6,000. So yan. Alam ko nakakatakot yung pag sinabing rapture eh. Baka isipin na naman, rapture na naman. Ay, napakahirap talaga. Alam mo, minsan, ang salita ng Panginoon, napakalalim eh. Minsan, tayo rin, dahil tayo rin, mga nag-ano tayo kayo, minsan malalim ang salita natin na hindi natin intindihan tao. So, magbibigay pa ako ng verse. So, salamat pa rin kahit ilan lang tayo. Magbibigay ko ng verse. Ang hirap kasi nga ni banggitin yung pangalan niya. So, sa Juan, 1:37. Ang mga ni Jesus, ni Jesus ay nakikinig sila. Pero, yung iba, hindi nila naiintindihan. Parang ganito, nagsasalita tayo rito. Yung iba dyan, hindi nila naiintindihan. Hindi ko na naiintindihan. Lalo pag hindi sa pakalalim. Kaya kung sabihin, example, si Jesus, ay si Pastor, sabi, huwag mo kami sisihin. Ibig sabihin kami, kasama tayo doon. Nandito sa loob, kasama ako. Huwag tayo sisihin. Pero ang pronunciation parang sa akin mali din eh. Kasi bakit, huwag mo akuin ang salita ng Diyos. Hayaan mo lang sila sa Panginoon. Tayo. Hindi pa na ni Pastor Masar, ni Pastor yan eh. Total, Pastor yan, pero sa kanya yun.
Iba naman ibinigay sa akin. Yan. Ibig sabihin, ganito yan, napakasimple lang eh. Dapat aaralin natin to. Huwag mo nga akuin yung ikaw ang ano. Hindi. Kasi sila nga walang alam yan. Nakuha nyo? Siguro may nakakakuha nito. Katulad si Pastor, yung nakikinig. O, nandito kasi may verse yan. So, ibig sarili niya yun. Pag sinabi ko, oy, huwag mong sisihin, pag may nangyari dito, magkaroon ng tsunami, magkaroon ng lindol o ano, bagyo, huwag mong ko sisihin. So, para sa akin, mali po yun. Nakuha nyo? Bakit? Ang sagot yan? Tatapatay ko yun. Bakit? Ito ba ang Diyos? So, hindi. Nagsasalita lang tayo sa ginagawa ng Panginoon na ipapagaling sa atin. Halimbawa, dadaan dyan. May pangalan na ano, pwede mo sabihin na huwag kayo tutuloy. Pero huwag mo nga ako na, pwede rin sabihin na huwag kayo tutuloy doon kasi bawal, delikado. Pwede masabi yun. Pero magkaiba naman ano, pagka ikaw lang sabi ng GMC, huwag yung sisihin, pag kayo mo tayo, hindi ko makaroon. Nasasaktan ako diyan, pero nasa Bible naman po. So, magbibigay po ako ng verse, ito yung sinabi ko. Kasi si Jesus, hindi din po ako pastora, testimony. Kasi siyempre bilang ano ko, inaaral ko rin to, bilang tatayo rito, bilang minsan speaker o ano, inaaral talaga to. Pag inaaral mo talaga to, napakaral. Sabi yun ng Panginoon. Kasi si Jesus nagtatanim ng mabuti. Di ba, example, yung tinanim mo, ano ba ginagawa mo? Bakit naguhukay ka dyan? Pag tinanim ang buto na yun, hindi lang maintindihan yun. Nagbukal ka dyan, tapos wala naman resulta. Pero hindi naman naintindihan ng mga tao. Tayo nagtatanim. Pero malalaman ng balang araw yan, maintindihan nila kung ang tinanim mo. Example, si Pastor tinanim. May nakikita pa sa kanyang may resulta pa. Ito may tinanim. Si Sir may tinanim. Ikaw may tinanim. Ako may tinanim. So sa akin, karakter ito, tinanim ko rito yung sa test watering. So talim na ito kaya yan eh. May nakakasama ko bilang may may katulong ako, umayaw siya. Kilala niyo yun. Pastor niyo yun, umayaw siya sa first grade top class. Nagawa ka ng bar. Ano yung sabihin? Email mo. Nagtatanim, hindi pa masyado na bumubunga kaya hindi naintindihan. Nakuha niyo? Ako nagtatanim na ako, nag-aani na siya. Example, alam ng Panginoon, pwede ligo-ligo magpakain dito. Ano ba messenger na lang? Nagtanim ako. Pero gusto ko, may kasama. Lagi ko patunay na ang tinatanim ko, magbubunga. Sino yun? Pastoralan. So, umayaw siya kasi bakit? Ang sabi niya sa akin, so, Pastor, sorry na po. Password. Sabi ni Pastoralan, kasi mag-aagawan ng tao. Hindi po. Hindi po. Ang pagtatanim, hindi po nag-aagawan yan. Ang mali lang, kung nagtanim ka doon sa ibang lupa. Di ba, apat na ano yung pagtatanim. Lagi sinasabi, pagtatanim dito sa daanan, sa batuhan, sa dawagan, o di ba? At pang-apat, di ba? Mabuting lupa. So, ipapaano mo rito. Ito sa Huwan. Parang piso. Sa Huwan, ano? US. 13. US. Ano ka ba? Sabi ganun. US. Kasi marami nagtatanong, ano ba ginagawa ni Jesus? Sa 7:13, ano? 7, ano? Juan 13:7. Sabi ganun, sumagot si Jesus, hindi mo maunawaan ngayon ang ginagawa ko. Oh, may factor pa. So pagtatanim, di ba? Ano nga, pagtanim ka, bunga agad. Hindi ba intindihan yan? So ang sasabi nito, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. So pag may ginagawa tayo, hindi pa natin naiintindihan yan. Di pa natin, kasi nakikita, di ba, mag-uugat muna. Yan tayo nagtatanim eh. Inaaral ko talaga yan sa inaaral natin. So, ibig sabihin, hindi pa naiintindihan nila. Pero pag nagbunga na yan, maintindihan. Example, Pastor, ganyan ito, kung siya nagpupunta. Pagtatanim yan, O, nagtatanim lang, dito pala. Ang nakakano yan, di pa kami, ito rin example. Tingnan mo naman dyan. Hindi na intindihan yun. Nagtatanim kami, tayo, sa salita ng Diyos. Nakuha nyo? Hindi natin. Kaya sabi ko nga, kung sabi kagad, kung sinong ko sabi, kasi linggo ngayon. Kasi si Mato, Pastor, nakaipisado ko yun, minsan
di ko masyado na si Pastor. Hindi na kahit hindi siya, hindi na makuha na ganito. Alam mo, nagkumating sa basic doon, Charles, hindi dapat Factory. inaako mo yung, parang pinapasan mo yung problema ng tawag. Kasi nahirapan ka. Nakuha nyo? So yun, salamat sa Panginoon. Nandun po yung mga talihari ni Jesus sa Juan 13:7. So hindi po natin dinarawan. Lahat tayo may ginagawa, pero sa ngayon, di pa lang ano. Pero ipakilala mo, katulad yan, hindi kasi masyado sila. Dapat dito, pag linggo, wala na pong mag-react. Tandaan niyo yan, wala na yan. Alam ko natin yan, sa Panginoon na po yun eh. Tingnan mo yung mga nagtinan mo dyan, meron sasabi, meron din. Mga alas 11 ng gabi. Oh, yun. Oh, maga. Pero, pangpiyaw lang sa atin, dahil taga rito kayo, kumapil lang ako, pero nagulat ako, bakit may nagsasabi na kahinaan. Lahat ng church yan, bumba yan, kay Lord. Kahit yan sa restoration, tuwa-tuwa, ayun, sabi ko, sana dito. Kanina, pagpasok mo, sabi ko, dapat palakasan. Ang mahina, buti na pansin niya, kasi hindi napapansin niya. Minsan tayo, bumulala mo, di ba? Ito, kulang to sa hindi lang naging alam. Kulang to sa equalizer, tsaka sa Oh. So, alam natin, dapat i-isa natin. Alam mo, si God, ang Diyos, naglalabay, napupuna. Tingnan ako, minsan, pumupuna ako. Kasi, pumupuna ako ng nakakasama, sinasabi ko rin. Halimbawa, example ng yung mga buti nga ngayon, okay na yung kuryente. Kasi pag nakalagay, kasabit sa tulsan. Pagka mo, hulog, lahat doon. Hulog. Ano ba yun? Parang hindi ka nakikilos. Paano ba? O, diba? So, lahat yan, sinasabi ko lang sa inyo kasi mahirap. Minsan, di ba, nabagsakan ka ng Diba, sige? Diba? Kaya may salita ng Diyos na pinaintindihan. Nakuha niyo? So, maraming salamat. At maraming salamat sa First Beta Plus kasi pinapuntahan ulit kami doon may mga sakit na diabetes. So, bumubulag siya. So, yun, bibigyan Beta Plus. Tapos may mga sakit sa eh, sabi ko, di naman talaga ako. Pinapang-sisyon na papagaling. Hindi po ako. Ibig sabihin, gagamitin lang ang produkto. So, tuloy-tuloy po. Kaya salamat sa Panginoon na napakabuti ng may-ari ng First Beta Plus. Puri ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Bagamat siya ay matyaga na naghahanap buhay sa First Beta Plus. Ito ay pangkalusugan o pangkabuhayan pa. Kaya marami pong salamat sa bawat buhay natin sa ating mga kapatid na dapat natin sila idalangin dahil lahat naman tayo, mga kamag-anak, mga kapatid, kailangan natin ipanalangin sila. Pagamat hindi natin sila nakakasama, at least, napapanalangin natin sila na pagpalain din sila. Diba? Kaya sa mga oras na ito, sino pa ang dapat magpasalamat sa Panginoon? Hello? Tayo lang. Masarap humawak ng microphone. Wala kasi sila. Yan, salamat din sa Panginoon dahil may oras ako para puri at karoon ng panahon at oras para makinig sa salita at magnilay-nilay. Ang sabi nga, hindi naman makakapagligtas yung relihiyon eh. Kundi magkaroon tayo ng sariling pagkaunawa sa salita niya. Hindi yung pagka 50-50 ka na, yung ka lang tatawag sa kanya. Kilala ko naman siya. Yung tanong, kilala ka ba niya? Kaya salamat sa Panginoon dahil kahit matumal, biyahe. May kapasalamat kayo, hindi naman lagi matumal. Ganyan lang buhay. Minsan sa taas, minsan sa down, sa up. Ganyan sa Panginoon kailangan, hindi yung pag wala kang blessing, hindi ka magpapasalamat. Ayaw na eh. Kailangan pasalamat yan kahit wala kang blessing. Yun lang at yan. Yung hangin,
Blessing na yun, yung gumising ka sa umaga, na dilat pa rin yung mata mo, nakagising ka pa. Yun, nagpasalamat ko. Yung sakit, yung anak ko mag-aaral niya sa Lunes. Amen. Pag-iingat sa araw-araw. Yun po. Dapat lang natin pasalamatan ng Diyos. Dahil wala tayong magagawa kung ikay ay pwedeng pahirapan ng Diyos, pwedeng paluin ka ng Panginoon. Di ba? Kasi mga ganong mga kapatid sa Panginoon, hindi rin pinapaalam ng Diyos yan na mahal ka niya.